today's video guys ay eto na yung last na episode natin about dito kay JDSSD. Eto, at sana pag napanood nyo to ay ewan ko kung bibili pa rin kayo or hindi na. Okay, so ngayon ay meron tayong bagong mamaya. Okay. At ano kaya? I-test muna natin ulit para mas maganda. I-on natin yung ating generator. Mamaya, susubukan din natin sa grid. Okay, so ngayon ay ulit para ganahan kayo. Direct muna. 96, 95. Lahat tong outlet na to, saksakan natin para transparent tayo. Pare-parehas. So, ganito yung ginagawa ko kasi hawak ko yung camera para may focus natin sa ganito. Kaysa pag malayo, kailangan natin na i-focus sa isang area, hindi natin mabasa doon, hindi natin makita. Kaya, eto, palipat-lipat. Okay, walang nabago. 95 watts. Ayan. Okay, so pare-parehas yan, nakaparallel lang. Tapos ito na yung gamitin natin. So lahat to bubuksan natin, papakita ko yung laman. Wala akong tatago. Okay? So ngayon, dahil nga sabi ko ito ay plug and play lang siya, so pwede mong saksakan dito. Or pwede mo siyang i-plug na gano'n habang kasabay yung ibang mga device. Ganon yung setup ng mga energy saving device. Okay, so ngayon saksak natin. Nag-response. Okay, subukan natin. Kanina ang wattage niya ay nasa 95, ngayon ay 65. Nakaka-amaze kasi nga malaking bawas na naibigay niya sa ating load. Saksak muna natin ito, isa-isa. Okay, ganun natin. Saksak natin, isa-isa. Nasa almost 1,000 watts. Ayun. Next, dito naman. 1,000. Okay, medyo malabo. Pinapaspasan ko kasi umiinit siya yun. Okay, so isaksak natin to. Quick demo lang. Tapos, saka natin buksan. Saksak natin. Yan. Okay, tanggalin ulit natin. Okay, saksak ulit natin. Okay, so ganun. Wala pong ano dyan. Wala pong himala. Wala ring magic. At alam nyo guys ang meaning ng JDSSD. Eto. Huwag dilasag, scam, saving device. Yun po ang ibig sabihin. Kaya hindi ko po sinabi sa una. So maraming naniwala. Maraming gustong umorder. Maraming gustong bumili. Nagchat-chat sa Juan Dilasag at sa aking account. Okay, so ngayon ay buksan natin siya. Tingnan natin kung ano yung laman sa loob. Ewan ko lang kung bibili pa kayo. At bibili pa kayo ng mga energy saving device na binibenta sa labas or sa online at kung ano-ano dyan. Pares na pares lang po sila. Kaya nga po, huwag po kayo basta-basta bibili. Magtanong po kayo sa mga nakakaalam. Huwag sa parehas nating tanga-tanga. Huwag kayo magalit kasi yung pagtotoo. Kung minsan nagtatanong tayo sa kaparehas natin, Bobo! Okay, maraming magagalit kayo mag-ipisag. Okay, di ko na ikakat para huwag nyo sabihin na merong magic, binayaran ka lang ng Meralco kaya ginagawa mo. Hindi po. Nagbabayad din ako sa Pesteng Meral. Aurel ko na yan. So ito ay hindi ko siya talaga tinordilyo or screw. Kutsilyo natin. Wala pong secret ingredients dyan, kundi capacitor. Ayan o, para makita nyo ako talaga. Capacitor. Mag-ingat po kayo kung bibili kayo ng mga ganito. Kasi, meron siyang lamang kuryente. Okay? Mamaya natin sasagutin kung nakakapag kitang-kita namin na nakakapag-reduce ng kuryente. Mamaya susubukan natin.
Tapos yung heat load or yung resistive load, sayod lang po yung laman yan, oh. Dalawang sayod. Okay. Mamaya i-test natin kung sine wave pa ba yung lumalabas o hindi na. Kung ikaw ba'y nakatipid or tinipid ka niya, balik natin. Okay, so eto naman. Wag po tayo basta-basta maniniwala kung pinakitaan nila tayo ng magic. Likas kasi sa ating mga Pilipino na kapag nakakita tayo kaagad ng ganon ay agad-agad maglalabas tayo ng pera. Wag po, maawa po kayo sa sarili nyo at pinaghirapan yung pera. Ito po yung laman. May LAR capacitor. The more the bigger, the more saving. Hindi po. Kasi mamaya isasaksak natin kung kumakain ba siya ng kuryente at kung bakit kumakain siya ng kuryente. So ito naman. Ayan, basag kagad. Outlet lang po yung nasa loob tapos isang rectifier diode. Bunutin natin para maniwala kayo. Okay. Yan o. Isang diode lang po. Para, di ba, sine wave, ganon. Para magbukang tipid siya, babagsak yung ampere, yung wattage, nilagyan ng diode para kalahati lang yung lumalabas na ganon. Half wave na lang lumalabas. Mamaya subukan natin doon. Ang tagal mo. Ayan o, diode o. Diode. Okay, so kung hindi kayo naniniwala kay Juan de la Salle, i-share nyo tong video na to at ipakita nyo sa mga technician. Pagtatawanan po kayo. Totoo po yung sinasabi ni Juan de la Salle. Scam, electricity saving device po talaga. Okay, so ngayon susubukan natin kung eto yung hindi siya kumakain ng kuryente pag sinaksak mo. Pero, imbis na nakatipid ka, ikaw yung tinipid sa kuryente. Bumaba nga. Kaya lang, matagal. Hindi na natin itatime lapse. Talagang matagal. Ayan. Ngayon, itest muna natin kung kumakain ba siya ng kuryente. Kasi nga, tuwing nagde-demo sila ng ganito, hindi nila muna sinasaksak. Tapos nire-read kung ilang ampere o watts yung pumapasok. Okay, hindi nila kaagad sinasaksak yan. Panghuli nila isasaksak yan. So, hindi natin makikita kung kumakain ba yan ng kuryente. Okay, so, eto. Saksak natin. Wala pang nakasaksak po sa kanya. Yan, 0 pa lang. 0 watts. Ngayon, isaksak natin siya. Wala pong naka-off. I-off natin. So, isaksak natin. Siyempre, wala pa kasi outlet lang yung papunta nakaparallel. Tapos nakaparallel ito. Ngayon, i-switch natin para parang naisaksak siya. Yan o. Yan natin. Kita nyo? Kumakain siya ng kuryente. Okay? Yan, pag bumili ka ng ganyang klaseng mga device, mga energy saving device, hindi nyo na may babalik. 27 watts yung kinakain niya. Okay, medyo mahaba-haba tong video Okay, patayin natin. Ngayon, yung wavelength naman niya, kung pure sine wave pa yung lumalabas sa ating resistive load. Dito, pure sine wave kasi nakaparallel lang siya. Dito may nakaseries na diode. Okay. Yan, dito natin malalaman ngayon kung binubudol lang ba kayo ng mga nagtitinda ng mga ganyan. Okay? Bakit? Lobat na ka-charge lang kanina. Pure sine wave yan, guys. Dito, pure sine wave. Dito, sa inductive load, syempre, pure sine wave kasi nakaparallel lang siya. Okay? Ngayon, kung isi-switch natin siyang ganon, wala pong mangyayari dyan. Okay? Yan, may wattage lang pumasok.
Ang capacitor po kasi ang trabaho niya sa circuit mamaya. Tapos dito, malalaman natin kung sine wave pa rin ba yung lumalabas. Okay? O yan, isaksak natin. Oh, kalahati na lang boys, girls. Okay, kung kayo bibili ng mga ganitong klase mga device kay Juan de la Salle, hindi na po nila sasabihin kung ano yung laman. Ano, hindi na po nila sasabihin yan. Diode lang po yan. Hindi nila sasabihin yan. Okay, sa mga may alam po kayo magtanong, mga technician, may alam sa electrical para huwag kayong magtanong sa mga bobo. So, eto pa, para mas makita nyo ng actual. Mas maliwanag pa sa sabaw ng pusit. Eto, Mylar capacitor. Pumiyok pa si Juan de la Salle. 10 microfarad, 450 volt AC. Mylar capacitor, parehas din lang dito. Yung laman sa loob, parehas lang yan. Parehas din dito sa pang-electric fan. 1.7 microfarad. Okay. Matututo kayo dito para mangbudol ng iba. Mang-scam din. Pero wag niyong susubukan guys ha. Masama yan. So eto, saksak natin. Kunyari, ilang watts? 95 watts. Ngayon, isaksak natin yung wonder saving. Kunyari. Okay? Kunyari, di nyo pa alam. Tumaas pa lalo. My goodness! My goodness! Ha? Mas lalo pa. Okay? Bakit hindi pwede? Bakit hindi pwede yung masyado malaki? Mas maganda na sana yung malaki kasi nga solid sana na makakatipid ka. Eto, subukan natin. Yan, may lamang kuryente yan guys. Dali. Ayun, may laman. Tapos ang wattage 100 mahigit. Okay. So, ang gamit kasi ng mga capacitor ay to store energy, filter. So, marami pa. At marami ding klaseng mga capacitor. Pero karamihan pinangbubudol sa mga tao ay yung mga ganitong klaseng mga capacitor. Mylar capacitor or starting capacitor. Filter capacitor. Ayan. So, ito ay ginagamit sa DC. Yan, kaya siya ay polarized. Ito ay non-polar, baliktaran. Kahit sa misaksak, pwede. Okay. Ayan, ito ay ginagamit sa DC kaya siya hindi pwede gamitin sa ganito. Pag gagamitin mo, gumamit ka ng ano, para siyang bomba or paputok pag ginamit mo sa AC. Kahit nga sa DC kung baliktad, puk, sasabog. So, ang trabaho niya ay to store energy. The more the bigger, mas maganda. Mas mataba, mas maganda. Parang kape. Mas maganda yung mas malaki. 1 to sawang kape. So, bakit mataas yung wattage niya? Eh, wala namang nakasaksak sa kanyang load. Okay, ito subukan natin ulit. Tanging energy saving device kuno. Saksak natin. 100 watts. Okay. May tama na yata to kasi mainit na yung capacitor. May init din siya guys, oh. Kaya delikado. Kung minsan nga puputok yan or bubula. Itong isa, subukan natin. Okay, 40 watts pa pala. Akala ko 30 watts lang. Okay. So, ganito kasi guys. Yung pumapasok sa kanya ay AC. Hindi kagaya dito na straightforward na DC. So, pag pumasok yung kuryente, hindi na siya magbabaliktad. So, walang magpapahirap sa kanya. Or hindi mahirapan yung generator mismo. Kaya walang wattage. Okay, sa una lang. Pero pag kargado, wala na yan. Dito ay iba. Okay? 60 cycle per seconds na magbabaliktad yung kuryenteng pumapasok sa kanya. So, medyo mahirap. At meron siyang wattage. Kung gaano kalaki yung capacitor, ganun din kalaki yung watts na kinakain niya. Mainit siya. Okay? So, ganun po. Hindi kagaya sa DC. Huwag niyong susubukan to kasi delikado. Dito naman natin subukan sa ginagamit kong hybrid inverter. Dito kasi guys, meron na siyang wattage meter. Ayun, 110 watts yung nagagamit namin. So ngayon, naka-bypass siya ngayon. Tapos naka-assist yung solar ko. Okay.
So, subukan natin. Itong maliit muna. Okay. Ulit, ang aming nagagamit na wattage ay nasa 110, 109. Okay. Hindi na tayo magkakat para walang kaduda-duda. Takot. Grid na yan eh. Okay. Ngayon ay 107. So, almost konti lang naman. Konting-konti. Okay. So, tanggalin natin. Tanggal na siya. 109, 110. Balik natin. Yan. Nasa 107. Pero sabi ko na guys, kung sakaling gagamit kayo ng mga ganito at wala kayong load, mga LED bulb yung ginagamit nyo, dagdag lang siya na kumakain ng kuryente. Ayan. Imbis na may nakasaksak na masasaksakan nyo, nandun siya at nagpapasaway. Okay, mamaya titingnan natin kailan ba talaga nalagyan yung mga appliances mo ng ganito. Mamaya tingnan natin. So ito, subukan naman natin dito. Yung malaki. Okay. Ulit ay 110 yung aming konsumo. Saksak natin. Sana wag sumabog. Mainit na siya eh. Ngayon ay naging 152 watts. Ayan, naging 152 watts. Okay, tanggalin natin. Naging 109 bumalik. Saksak ko ulit, tingnan nyo Pak. Ayan, 151. Pumasok ulit. Okay. Try naman natin yung isa. Yung unang ginamit ko nun. Yung capacitor na ganyan, Kung may magagawa sa 110 na watts, kaya niyang pababain or hindi. Walang nangyari. Hindi pa pala nakaswitch. Yan, 112. Imbis na bumaba. I-off ko kaya. Ayun, naging 110, 19. I-on ko ulit. Yan, 111, 112. Patayin ko ulit. Pakinggan nyo. Ayun, bumaba ng 110, 19. So, kailangan pa ba natin maglagay ng mga ganito sa ating mga appliances tuwing saksak? Hindi na guys. Kasi nga, sa ating mga appliances, meron na silang nakalagay na ganyan to improve yung performance ng ating mga device or yung ating mga appliances. Dito guys ay meron nang nakalagay dito or meron na silang nilalagay dito. Kung minsan nandito sa mismong input, AC input. O kaya dito yan yung kulay na yan. Yung kulay dilaw na yan. Yan. Okay. Dalawa pa before and after. AC in, tapos meron siyang inductor, plus meron siya ulit dito. Okay? Tapos, dito meron din, yan yung ibang mga appliances lang kasi natin, yung mga madaling masira, yun yung wala. So, hindi siya safe, kumbaga. Eto, meron na rin, So, hindi rin pwedeng lagyan mo ng isang, yung gas sardinas, kasi nga, yung sabi ko na, kumakain ng kuryente yan. Yan yung AC, AC input. Papasok dito. Nakaparallel lang siya. Okay, malinaw na ba po? So, huwag ka na maglalagay ng mga ganito, guys. Sayang lang yung pera mo. Ayan, kumakain siya ng kuryente na hindi mo alam. Para makatipid, yung mga ilaw na hindi mo kailangan, patayin mo. Maghanap ka ng mga ilaw na tipid sa kuryente. Uso na ngayon ng LED. Mga TV na tipid sa kuryente. Ayan. Huwag pinapabayaang nakailaw pag hindi mo ginagamit. Huwag kayong umasa na makakatipid gamit yung mga ganito. Isasaksak mo to tapos tusawa. Natural. Marami kang babayaran plus yung konsumo nito. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Kaya po yung mga unang video ko ay parang paayon sa mga ganito. Mga scam na ganito. Scam po siya. One nila sa scam saving device.
Para lang po makuha yung mga atensyon ng mga naniniwala at gustong maniwala. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ulit, kita-kita na naman tayo. Saksak natin sa tumpong na may scammer.